안녕하세요, 여러분. 저는 Ina 선생님입니다. I am teacher Ina po, and ang topic po natin today, mag-aaral po tayo ng Hangul. Okay, so yung Korean alphabet po, Korean consonant, and Korean letters, Korean vowels. So, chapter 1, this is Hangul. So, ito po yung tawag po nila sa Korean alphabet. So, ang Hangul po, na-create po siya ni King Sejong the Great, yung pang-apat po na king po noong Joseon Dynasty, noong 1443. So, matagal na siya. Before po kasi, ang mga Koreans, they don't have their own language. Wala po silang sariling language po nila. So, nanghihiram lang po sila ng language sa mga Chinese. So, at that time po, si King Sejong po, naisip niya yung mga madlang people niya na hindi nakakabasa. So, ang ginawa niya po, gumawa po siya ng sariling language, o sariling letters, and then madadali lang. Unlike nung Chinese pa, di ba, mga Chinese character, ang hirap, ang hirap. But for Koreans po, madadali lang yung letters niya. Okay, so it is initially called daw po Hunming Jeongum. Okay, Hunming Jeongum. Okay, so let's start po. Okay, we will learn about uh vowels and consonants, but we will start with vowels po first. Okay, so it is composed of 40 letters. So ang Hangul po meron pong 40 letters. So 24 basic letters, 10 basic vowels, tapos meron din siyang 14 basic consonants. So it's a total of 24 basic letters. And then, meron din mga double vowels and then double consonants. So, we have 11 double vowels o double or triple vowels. And then, meron din tayong 5 double consonants here. Okay, so a total of 40 letters na aralin natin. But don't worry po kasi madali lang po ito. Okay. So, si King Sejong po, para makita nyo kung anong itsura niya, nandun po siya sa money ng Manon. So, 10,000 won. Siya po yung nandun. Ayan si King Sejong the Great. So, thankful tayo kasi may Korean language because of him. Okay. So, let's start na po with the vowels. So, when you say Korean vowels, ang vowels po sa Korea, ang tawag po is mo-um. Mo-um. So, we have a total of 21 vowels. Meron po tayong 21 vowels, 10 yung basic, tapos 11 po yung double, triple vowels. Okay po, 10 yung basic. So, mag-start po tayo muna sa basic vowels. So, ito pong nasa screen po natin is the 10 basic vowels po ah. Madali lang po ito. So, let's try to read. So, makita niyo po, the first one po is vertical line. When you say vertical line, patayo siya. Nakatayo. So, nakatayo yung line niya, tapos meron siyang buntot sa kanan. So, sa right side, kanan po ah. Ang basa po dito is A. A. Okay? So, that's A lang po. Madali lang. Okay? So, vowel po natin, di ba nag-start sa A? And then, the next one po, vertical line po ulit. So, nakatayo siya ulit. Tapos, naging dalawa naman yung kanyang buntot sa kanan. So, sa kanan nakaharap dalawa. Kapag po dalawa na po yung buntot niya, dadagdagan lang po natin ng Y. So, yung A, magiging ya. Aya. Ganun po. Okay, and then another vertical. Patay yung line. Baliktad naman po, no? Sa nakaharap naman siya sa kaliwa. So, the left side naman yung kanyang buntot. So, ang basa po dito is O. O. Ito po, ang romanization niya, ang pagkakasulat niya is EO, pero hindi mo siya babasahin as EO po ah. It's O. Yung mouse po natin, kailangan yung mouse natin para siyang naka-oblong. Oval yung mouth, mataas. And then, ang tunog niya po, if you know the word, so.
Ito po siya. O, o. Ayan siya. Para din siyang ganito. O, o. Okay po? Mataas yung tunog niya. Okay? Okay. Next po, naka-oval po yung ano pa, mouth pa. And then the next one, kapag daw po vertical, another nakatayo yung line. Tapos kapag dalawa daw po yung buntot, ano po mangyayari? Dadagdagan lang po natin ng Y. Right? So yung O, magiging yo. Yo. O, yo. Okay po? So lalagyan mo lang siya ng Y. Dali lang po, right? And then the last one po here. O, nakatayo lang. Wala siyang buntot. So, vertical vowel lang siya. Okay, this one is easy. It's E. Kasi parang E lang din siya natin, di ba? E, patayo lang siya. That's E. Okay? So, that's A, ya, O, yo, and then E. A, ya, o, yo, E. Okay po? I guess so. Okay, next one po, yung nasa horizontal po, horizontal vowels. When you say horizontal vowels, mga nakahiga. So, tapos na tayo sa nakatayo. Nakahiga naman po tayo. So, nakahiga yung line, tapos ang buntot niya po is nasa taas. So, ang basa po dito is O. Sim simpleng O lang po, yung O natin sa A, E, I, O. Ayan po yan, O. Hindi siya O. Unlike this one, di ba? This one is O. This one is O. Nakita niyo po yung, narinig niyo po yung difference? So, O lang po siya yung A, E, I, O natin sa vowel natin. And then, another po nakahigang line. Tapos, dalawang buntot naman. So, alam niyo nang gagawin. Lalagyan niyo lang siya ng Y. So, magiging yo. O, yo. Okay? O, yo. O, and then yo. Next, another nakahigang line. Ang buntot naman po is nasa baba. Okay? So, imagine niyo yung mouth niyo, ngumunguso pababa. Kasi nasa baba yung buntot. So, ngunguso ka pababa. That's ooh. Ooh. Okay? Ooh. Ooh. Pababa po yung nguso. Ooh. Okay. And then next po, another horizontal line, pahigang line. Naging dalawa. So, matik na. Lagyan niyo lang ng Y. So, that's U. 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 Okay. O, yo, u, u, and then this one po, we don't have this kind of sound, pero maririnig po natin siya usually pag nagsi-CR tayo. Okay? So this one po, nakahiga lang siyang line po, di ba? So yung mouth niyo po dapat nakahiga din. So baba natin niyo siya. Baba natin niyo yung mouth niyo ng pahaba, ganyan, pahigang ganyan. So ang sound niya po ay uh, uh. Parang umiil ka lang ng konti. Uh, okay? Baba natin niyo po yung mouth niyo, yung lips niyo here. Uh, uh. Okay? Okay, so let's read po from the start. So this one is A, Ya, O, Yo, I, U, Yu, U, Yu, medyo iiri ka lang sa dulo. Uh. Okay, ikaw, guys, sa'yo, naintindihan po? Dali lang po, right? Okay. So, here po, sabi po dito, ang vowel po natin, ayan yung mga vowels po natin, they cannot stand alone. Hindi nila kaya ang mag-isa. So, may mga ganun talaga po, di ba? Hindi kaya mag-isa. Okay, so ang vowel po natin, hindi siya pwedeng isulat ng mag-isa lang siya. So, hindi siya pwedeng mag-isa. For example, kunyari sasabihin mo, tapos ang isusulat niyo po is, saan niya?
Oh, here, sasabihin mo, ganyan, right? This one is Pero hindi siya pwede nang mag-isa lang. So that's wrong. Okay po? So ang gagawin po natin dito, ang mga vowels daw po, kailangan lagyan mo siya nung consonant sa unahan. This one is consonant po, bilog, yung bilog. Okay, consonant po yan, yung bilog na yan. We will learn about that later on. So, lalagyan niyo siya ng bilog bago niyo isulat yung A. Okay, kasi po, ang bawat syllables po ng Korean word, nag-start siya sa consonant. Hindi siya pwedeng mag-start sa vowel. Laging sa consonant. Kaya this one is silent lang naman po, yung bilog na yan. Silent lang yan. Kaya, kapag sinulat mo yung lalagyan mo siya ng bilog tapos, ganyan lang siya. Kunyari, you want to say, oh. Diba yung mataas na paano yun? Like this one. Hindi siya pwede mag-isa. Lalagyan mo siya ng kasama ng bilog po sa unahan. Pero same lang ang basa niya. That's kasi silent lang to. Right? I guess so. Okay, so let's try to practice po Okay, so for example, ulit, one more time. So this one is, lagyan na natin siya ng bilog. Okay, ng consonant. Iyang consonant ang tawag po dito So that's A, Ya, O, Yo, I. And then O, Yo, U, 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 U. Okay po, nakasunod po kayo? Okay, so let's try to practice writing na po. So, okay na tayo sa reading. Writing naman tayo. So, here po we have some instruction how to write it down properly kung paano po yung tamang pagsusulat nito. Okay, so here, okay, so let's try it po. So, una daw po, kapag susulat kayo ng okay, kailangan po mauna yung guhit, yung patay yung line, bago yung maliit na buntot sa kanan. That's right? Pero hindi siya pwede mag-isa, kaya kailangan lagyan natin siya ng consonant. So, ganito. A. Okay? A. Okay po? So, iyan po, pwede kayo mag-practice many times here. Okay? So, that's A. Okay. Next po. So, you will write down ya naman, ya. So, ganun po ulit. Mauna lang siya yung tuwid na line, tapos dalawang buntot. Okay? Okay, so gagamitin natin tong may consonant. So, magiging ya. Pag dalawa yung buntot niya, that's ya po, right? Ya. Okay po? Next, we have O. O. So, for O naman po, ang mauuna po is yung buntot niya. So, lagi po kasi ang nauuna is yung nasa kaliwa. Kaliwa pa kanan. Parang ganun siya. Kaliwa pa kanan, kaliwa pa kanan. So, mauuna yung kaliwa. So, yung maliit na buntot bago magsusulat ng pahaba. Okay? So, lagyan natin ng consonant. O. O. Okay po? Next, we have yo. Ganun po ulit. Mauna yung buntot niya. So, dalawang buntot. Kasi yo. Tapos, tsaka isang tuwid na line. Nakatayong line. So, that's yo. 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 I guess na yun? Gets niyo po? Okay, next po is yung ating O. So, for this one naman po, mauuna naman po lagi yung nasa taas bago yung baba. For example, for O, di ba ang buntot niya po nasa taas, so mauuna yung sa taas niya bago mo ilalagay yung sa ilalim. Okay? Bilog.
and then O. Ganyan siya. Ang bilog po natin, ang consonant po natin dito is nasa taas. Okay, but we will learn about this later on. Kasi po kapag pahiga po ang ating vowel po, kailangan siya magkapatong. Pero kapag patayo, napansin nyo kapag patayo, magkatabi siyang ganito. Di ba? Magkatabi siya ng sulat. Pero kapag pahiga po, kailangan magkapatong. Okay? Patayo, katabi. Pahiga, nakapatong. Okay po? Okay, so next. Here, okay, dalawang buntot. So, mauuna lagi na sa taas bago yung sa ilalim. So, that's you. 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 Okay, next po is yung U. So, yung taas po ulit, mauuna. Yung line niya bago yung ilalim. U. 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 And then U. Another one. Taas muna bago yung baba. U. 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 Okay po? Okay, and then yung ating U. So, madali lang to kasi pahiga lang siya. U. U. Ganyan lang siya. Okay? It's not EU po ah. It's U. Iirik ka ng konti. And babanat yung mouth mo. Okay. And then this one, madali lang siya. Patayo lang siya. So this one is E. E. Okay. I guess sa'yo. Nakuha po. And then, yung mga, ano po, Korean letters po natin, possible po siya nag-change siya ng itsura kapag depending sa font po. Depende sa font. So, minsan may nakapaganyan. Kunyari, E. Yan o, ayan, meron siyang parang buntot sa taas. Right? Pero minsan wala. Okay? So, minsan may paganyan, nakapaganyan, like this one. Pero, yo pa din yan. Nababago lang po ang font. Same ng basa, pero iba-iba siya ng font. So, you can look at this one para pag na-encounter niyo siya, familiar pa din siya, alam niyo pa din yung basa. Kahit na nag-iba siya ng font po natin. Okay po? Okay. So, another po, let's proceed na po sa ating, we're done with the basic po 10 basic vowels. So, let's proceed na po sa ating double vowels. So, this one is our double vowels. Ibig sabihin parang pinagsasama siyang vowel. Okay po, like this one. Ah, okay. So, guhit. Tapos, para siyang magkasamang E and then O. Okay? Tapos, the other one naman po is, pag ganyan naman siya. So, para siyang kinombine na dalawang vowels, right? O, like this one, O. Tapos, parang E. And then, yo. Tapos, E. Parang ganyan po siya, right? Kinombine siya double vowels. Pero ang basa niya po is E. So this one po is E. Silent A po ito ang romanization niya is AE. Pero ang basa niya po is E. Gusto mo niya? Okay, E. E lang siya. Napansin niyo kasi dun sa vowel natin kanina, wala pa tayong E. Right? So, E. Medyo maarte lang siya ng konti yung E na to. E. And then, kapag po naging dalawa daw po yung ating line, like this one, di ba dalawa na yung line, lalagyan niyo lang siya ng Y, tapos magiging ye. Ye. Right? E, ye. E, ye. And then, another one. O, hindi siya pwede mag-isa. Kapag ka mag-isa yan, that's O. Pero meron pa siyang isang line here. Right? So, ang basa po dito is E. Ito yung E natin sa A, E, I, O, U. E.
Hindi siya maarte. Hindi It's Okay? And then, pag dalawa na yung kanyang line, dadagdagan lang siya ng Y. So, magiging ye. 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 E, ye, ye. Maarte lang po yung nasa unahan. Pero actually, from a native Korean, wala naman siya masyadong difference sa sound. Hindi siya masyadong magkaiba. Eye lang siya. Eye. Kailangan lang po familiar kayo ano yung itsura niya para pag binasa niyo po, alam niyo kung anong basa. Okay? So, wag niyo masyadong paguloyin yung isip niyo. Ano yun? A? A? No, it's not A. It's E. Eye. E, ye, e, ye. Diba po? Magkapareho lang halos yung kanyang sound. Okay, so, Igor, guess sa'yo, naintindihan po ito? Okay, so, ganyan po ang ating letter E. Okay, next po, we have po the let's practice po muna pala. Let's practice po E. So, paano siya isulat? Okay, so, it's easy lang, mukha lang siyang H. Right? So, ganyan lang siya, mukha siyang H. Okay. Pwede din, nilalagyan din po siya ng consonant po sa unahan po pagka binabasa. Okay? So, here po, ye. Kunyari, ang gusto niyo isulat is ye. Ayan. Pero, nilalagyan din po siya ng consonant. Yan. Yan. Okay. Hindi siya pwedeng mag-isa. Okay, and then e, e, ye, ye, ye. Okay. Pwede siyang lagyan din ng consonant here. Okay. So, okay na po tayo dito. Okay, so we're done with vowels. So, let's have another combined vowels. So, yung mga combined vowels, this one naman is like double to triple, para siyang ganun vowels. So, combined vowels po, here po is, let's start with this one. Okay, so what letter is this? Ano pong basa dito? So, this one po is, O po, di ba? O. O. And then this one naman po is, what? A. So, O tsaka A. So, ipagko-combine po natin sila. O, A, 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 O, A. Magiging wa. So, ang basa po dito is wa. When you combine O tsaka A, magiging, ganito siya isulat. That's wa. Wa. Okay po? O, A, wa. Wa. Next, we have here, ang basa po dito is U, right? U. And then this one is O. U-O, 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 U-O. So, ang basa po dito is wo. Okay? Bibilisan niyo lang yung basa. Para magko-combine din yung sound niya. So, pag sinulat mo, that's U, and then O, wo. Ang sulat po niya, nasa ilalim po yung O yung line ng O. Hindi siya pwedeng nasa taas na ganyan. That's wrong kasi mauuna yung U. So, iilalim niya yung O. Wo. Okay, next po. This one is U. Sorry. This one is U, right? So, U, and then E. We. That's we. U-E, we. We. Pag sinulat niyo siya, it's U and then E lang. Pag sasamahin niyo lang siya, that's we. Okay? Easy lang po, right? Next po, this one naman po is, ah, yung ating sound na, umiire, and then, E, right? For this one naman po, ang sound niya po ay, uy, 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 uy.
So, para na siyang, pag binilisan mo yung sound niya, di ba, uy, uy siya, uy. Pero para na siyang pag mabilis yung sound, uy, uy, uy. Parang nangangalapit ka lang, uy, uy. Para not literally, uy. It should be, uy, uy. Okay? So, parang ganito siya, uy. Okay po? So, pag sinulat po siya, ganito, okay, saka combined it, uy, uy, uy. Okay, sige, try niyo po to repeat after me kapag nagbabasa po tayo. Uy. Okay, so for this one naman po, meron po tayo sa Korean alphabet po, meron po tayong tatlong we. Okay? So the first one po, kapag pinag-combine po natin yung o tsaka this one is e po, right? Or kapag sinulat niyo siya, okay, ang proper way po is ganyan, ganito. Ayan. So that's e po, di ba? Oe, 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 oe. So the sound po magiging we. Okay, so we. Ganito po siya isulat kapag romanization. We. Okay po? So we. Ito po yung ginagamit to say why. Ang ibig sabihin po nito, pag hindi siya pwede mag-isa, so lalagyan po natin siya ng consonant here. Okay, ang ibig sabihin nito when you say we, that means bakit in Korean, why, we. Kunyari, tinawag ka, uy, Ina-sem, we. Okay, bakit? Okay, so this one naman po is O, right? This one is O tsaka E. O-E, O-E, O-E. Dapat siya, we po, di ba? O-E, O-E, O-E. Dapat we po, di ba? Pero ang sound po nito is we pa din. We. Ang spelling niya lang po is ganito. Pag romanization. We. Parang ganun. We. Pero that's we. Okay? We pa din po yan. We. Para hindi na kayo masyado maguluhan. That's we. And then the other one po is U. U plus we pa din. So this one is we. So napansin nyo, meron po tayong tatlong we in Korean. So ang basa po niyan from a native Korean po, hindi naman masyadong malayo, pare-pareho lang ng basa. So lahat siya we. We po ang basa. We, we. Okay? Medyo maarte lang yung nasa una natin, pero lahat siya same ng basa. We. And then yung we natin here sa gitna po, usually, makikita niyan kapag ka mga nasa Korean words. For example, 죄송합니다, mga ganyan. So, yung we po doon. Okay, yung we naman po dito sa ating panghulihan, usually nakikita po siya pag ang ating word is yung Konglish. Kunyari, wedding, mga ganun. Pero, meron pa din siyang, ginagamit pa din siya for Korean, pure Korean words. So, ganun lang siya. We. Tatlo yung we po natin in Korean. So, okay na po tayo. So, ano nga po ulit ang basa dito? So, this one po is wa. U-o, wo. U-i, wi. U-i, u-i, ui. Right? Ui. And then, we have we, and then we. Okay? So, magkakaiba lang yung spelling ng tatlong we natin para ma-distinguish nyo alin doon kapag naka-romanization. Okay po? Ibaygas sa'yo? Okay, so we're done with the vowels. But let's practice po muna how to write. Okay, so here po, although na-practice natin siya kanina, so o tsaka e. So that's we. This one is o tsaka o and then wa. Pwede niyo po siyang lagyan ng consonant sa taas po ng unang unang vowel. Doon niyo siya ilalagay. Nasa taas ng unang vowel. Okay. And then this one is we. We. Okay. And then ui. We.
O, wo. Okay po. E, we. I, uy. Okay. So, okay na po sa ating vowel. Okay. So, that's all po. That's all our 21 basic vowels po. Okay. And then, let's move on to our consonants. So, let's have here our consonants. Okay. So, let's learn about consonants. So, we will learn about our 19, total of 19 consonants po. And then we have 14 basic. And then 5 po yung ating double consonants. So, pag consonants naman po, ang tawag po doon ay zaum. Okay, zaum. Okay, 19 po in total, 14 basic, 5 double consonants. Okay, so ayan po yung nakikita niyo here. That's the 14 uh, basic consonants and ito po yung 5 double consonants. So, let's learn it po here. So, here po we have our giyok. Giyok. So, ang pangalan po ng consonant na ito is giyok. Diba, for example, sa alphabet po natin, we have letter A, si letter B. Pero yung letter A, ang sound niya, it's either A, di ba po, may mga sound siya. Pero ang pangalan niya is A, right? Same with Giyok po. Si Giyok po, yun ang pangalan ng letter nila. Hindi nila sinasabing GK, hindi po ganun. Giyok. Yun yung basa. Giyok. Okay? So, si Giyok po, ang ating pong Giyok ay mukha po siyang gun. So, kung nakikita niyo here, gusto mo niyo? Okay, yung ating picture here, pag ganito siya, right? So, mukha siyang gun. So, ang gun po, it starts with letter G. So, para lang matandaan nyo siyang mas mabuti. So, G. So, ang sound po ni Giyok is letter G. Okay po? Kasi nag-start siya sa gun. So, pag nakita nyo, ay, ito yung mukhang gun. So, that's letter G. Right? So, paano siya isulat? Una po dito, parang ano siya, number 7. Parang ganyan siya. Pero, ganyan. Yan. Yok. Okay? So, ang sound niya po is Z or K. So, dalawa pang sound dito It's either Z or K. Pero later on, we will study about ano yung sound niya kapag ka nasa unahan, nasa hulihan, something like that. So, that's Z or K. Gun. Next po, ang ating letter Nian. Si Nian po is mukha daw siyang nose. So, pag nakita niyo po here, nose. So, kunyari magdodrawing kayo ng face na ganyan. Tapos, di ba may ganyan siya? So, ito yung nose natin. Okay? So, mukha siyang nose. Ang nose po starts with letter N. So, ang sound po ni Nian is N. So, ang pagsusulat niya po, mauuna lang yung sa kaliwa po, di ba? Sa kaliwang line. Okay, so ganyan. Patuwid, tapos haba. Tuwid, haba. Yan. So, that's N. Niyan, the sound of this is N. Isa lang yung sound niya, N lang. Pag nakita niyo, ay, mukhang nose. N. Okay, so try to imagine po what it looks like para kapag nag-memorize kayo, nakita niyo yung letter, mas madali niyo siyang matatandaan. Okay? Next one po, we have digat. Si digat naman po, ang sound niya naman is the letter D, the sound D or T. So, mukha daw siyang door. Alam si Manyo, ang pa. So, here. Pag nakita niyo yung door natin, okay, para siyang ganyan. Yan, ganyan. Di ba po?
So, ganito. Kunyari, magdodrawing ako ganyan. Tapos, kunyari, pag nilagyan ko siya ng doorknob, yan, mukha na siyang door. Okay? So, D. Door po starts with letter D. So, ang sound niya po is D. Paano siya isulat? Sa unahan po muna, pahaba. Tapos, pag ganyan siya. Ano, pa-curve lang ng konti sa ilalim. Yan. So, that's letter D. D or T ang sound niya. Kapag nasa unahan siya, that's letter D. Pag nasa ilalim, T yung sound niya. Pero, we will learn about that later. Okay. So, this one naman po is si Lear. Si Celine naman po, ang sound naman po niya is, mukha daw siya kasi siyang ladder. So, simsiman. So, parang medyo pinilit lang to eh, pero at least. So, dito po, pag nakita niyo yung ladder, di ba ganyan yung itsura niya, yan. So, ladder. Pag sinabing ladder, it starts with letter L. Okay? So, yun po si Riel. Ang sound niya po is L or R. R or L. Okay, padalawa yung sound niya. Okay, so ang pagsusulat niya, mauna yung sa unahan, pababa. Ganyan. Tapos, yung pangatlo naman po yung pangalawa naman po is sa gitna. Yung pangatlo naman is pa-curve. Ganyan siya. Unahan, baba, gitna, pa-curve. Yan, parang ganyan siya. Yan. So, that's real. Mukha lang siyang number 2, right? Or parang baliktad na 5, parang ganun siya. Okay, so easy way of writing. Pwede ganyan lang din. Okay, pero that's how you write it properly. Ito po. Dito. Okay po, R or L. Mukha siyang ladder, inaakyatan. Okay, next. We have here Mium. So, si Mium po natin, the letter Mium, ang ang tsura niya po is mukhang mouth. Nakita niyo here, parang naka-open na mouth. So, mouth starts with letter M. So, ang sound niya po is M lang, M. So, for example, pag nilagyan ko ng mata itong Mium natin, mukha siyang mouth po, di ba? Nakanganga, mouth. So, that's M. Paano po siya isulat? Ano lang, pahaba, tapos, here po is sa taas. Patayo, and then, pahaba, baba. And then, bababa niya, and then sa ilalim. Dito muna, tapos pa ganyan, tapos sa ilalim. Ganyan. Parang box lang naman siya, ganyan. Parang box lang. Yan. So, that's medium. M. M sound. Okay. Next, we have biyep. Si biyep naman po, mukha daw siyang bucket. Ayan o, mukha siyang bucket. Balde. That starts with letter B, right? O kunyari, gamitin natin yung Tagalog, balde. So, this one, letter B. So, ang sound po nito is B. So, drawing lang kayo ng balde na parang, ano, sira. Wala yung ano, nasa unahan. So, ganyan lang siya. O, paano siya isulat? Guhit, tapos, another guhit here, tapos ganito siya. Pangatlo, pahaba, pahaba. Ganyan. Ganyan siya isulat. Yan. Proper way of writing. Okay, mukhang balde. Okay po? Ano sa'yo? Beep. Dalawa po ang sound nito. It's either B or P. B or P. Two sounds. Tandaan niyo po BP. Beep. Next naman po si S or SH ang ating siyot. Si siyot naman po mukha daw siyang shell. Ayan, mukha daw siyang shell po, di ba? Ang shell po, nag-start siya sa letter S. Or, pwede ding SH, di ba po, magkasunod SH. Kasi po, dalawa po ang sound nito. It's either S or SH. Para siyang yung dulo ng shell natin. Right? Ang sound niya is S or SH. Pag sinulat siya, ganyan lang siya.
Mauna yung kaliwa, tapos kanan, kaliwa, kanan. So, di ba? It's easy lang. So, that's our S or SH. Okay. Next po, we have iyang. So, si iyang natin, ito yung ginagamit natin kanina, nilalagay natin sa unahan ng vowel. Si iyang po, mukha siyang zero. When you say zero, no sound. Walang sound. So, silent siya. Zero. Right? Kasi iyang bilog lang naman siya kapag sinulat niya siya. So, wala po itong sound kapag nasa unahan. Pero kapag nasa ilalim, ang sound po nito is NG. So, you can write down lang po or memorize. Silent siya sa unahan, pero may sound siyang NG sa ilalim. Okay po, pag nasa ilalim siya, NG. Two sounds din. One sound lang siya kasi silent siya sa unahan. Okay, next. We have our ziyut. Ziyut po is mukha daw jar. So, when you look at our jar here, yan, parang ganyan siya. Parang siyang may takip sa, ano, so, kunyari, i-drawing natin ganyan. Basta imagine nyo lang, pilitin nyo na lang. Okay, so, jar po starts with letter J po, right? J. Okay. So, jar, ang sound niya po is J. Si ziyut, the sound is J. So, paano siya isulat? Ganito po, ganyan. Tapos, lalagyan niyo siya ng buntot sa kaliwa. Sa kanan. Pag ganyan, tapos, kanan. So, that's ziyut. Okay po? Okay. Next po is yung ating chiyut. Si chiyut naman daw po is mukhang church. So, yung church po starts with letter CH. Diba? C. Or CH na. So, ang sound po kasi nito is CH. So, pag nakita niyo, parang meron siyang, ano kasi sa unahan, buntot. Right? Parang meron siyang buntot sa unahan. Church. Okay? So, paano siya isulat? O, lalagyan niyo lang po ng buntot yung ating ziyut kanina. Diba nagsulat tayo ng ziyut kanina, pag ganyan lang siya. Pag nilagyan niyo siya ng buntot sa taas, CH na siya. CH na yung sound, not J. Okay? Meron po mga nagsusulat na patayo yung kanilang buntot, ganyan. Minsan patagilid. Okay lang yan, CH pa din yan. Depende lang siya sa font. Okay po? Ayos sa'yo? Next, we have kiyuk naman po. Kiyuk, mukha daw siyang I. Yung dulo po ng I natin, di ba mukha naman talaga siyang I? Ang sound po kasi nito is K. Ito po yung K na may H. May hangin. Samsiman niyo? So, K, tapos may H. May hinga. May buga. Parang ganun siya. Okay? So, key starts with letter K. So, that's K po, di ba? So, for example, ang sulat niya po muna is, ayan, haba, tapos baba, tapos sa ilalim, pag ganyan. So, this one is 1 and then 2. 1, 2. Mukha siyang yung dulo ng key. Okay po, so that's K, kiyok. Okay, so may hinga. Kunyari, ka, ko. Diba, meron siyang hangin palabas. Next po, we have our teeth. Teeth naman po, mukha daw tinidor. Ayan o, tinidor natin. Okay, so tinidor starts with letter T. Diba? Tinidor. Starts with T. Kasi po, ang sound po nito is T. Okay? Ito naman po yung T na may H din. May hinga din siya. For example, ta, tia, ho. May hinga. Okay po? Wag lang talsik laway. Okay, so here po, number 1, kailangan po, una, pahaba, and then, pangalawa, pangalawang line, tsaka yung pangatlo, pag ganyan po, pa-curve. So, una, pangalawa, pa-curve. Una, pangalawa, pa-curve. Okay, so that's letter T. Pag mukhang tinidor, T. Next is yung ating piyup. Piyup naman po, the sound of this is P. P.
P. Kasi, for example, this one is pi po, di ba? If you know pi, yung sa math po natin, di ba mukha siyang piyep. Meron nga lang, si piyep nga lang po, dalawa yung kanyang guhit sa, meron sa taas, may sa ilalim. Yung pi po, wala. Okay, pero mukha siyang ganun. Right? So, here po, pag sinulat niyo po siya, una lang yung sa unahan, 1 pahaba, tapos isang maliit here, 2, tapos another buntot, tapos 4 pababa. So, haba, dalawang buntot, pababa. Haba, dalawang buntot, pababa. That's P, P sound. Ito po yung P na may H din siya. So, may hinga din. Pa, pya, po, pyo. Okay po? Okay. And then our last consonant po is si hiyat. Hiyat naman po, mukha daw siyang man in a hat. Okay, lalaki na may hat. Okay, so that's H. Ito yung buga natin kanina. Okay, dun sa mga letters na merong hangin, ito yung hangin. Okay, so that's H. So, mukha naman talaga siyang hat po, di ba? Kunyari, ayan. Mukha siyang lalaki, ay, tao na may hat, tapos bilog. Right? Man in a hat. So, pag sinulat po kasi natin siya, mauna yung buntot, tapos another pahaba, tapos bilog. Ganyan lang siya. Para siyang, parang ulo na may sombrero, may hat. Yung iba po, ang ginagawa nila, yung buntot nila is patayo. Pwede din naman po yan. Okay, meron naman medyo patagilid. Okay lang po. That's H pa din. Si hiyot po, ang sound niya po is H. Okay, ikaw ay gusto yun? Naintindihan po ito? Okay, so, okay, ito po yung ating mga font. Font po ng ating Korean alphabet, Hangul. So, pwedeng iba-iba po yung makita nyo. Like this one, oh, kung wait lang. Okay, so highlight po natin siya. O, tingnan nyo po here. Parang magkakaiba siya, right? Pero isa lang yung sound niya. Okay po, nag-iiba lang yung itsura. Depende dun sa ating font. Okay, so you have to familiarize yourself with these fonts din po. Para alam nyo kahit nag-iba yung itsura niya, ay, H pala yun. Okay. O kunyari si Biyep, nag-iba yung itsura po dito. Okay, medyo pa-curve siya. Okay, so these are shapes ng different fonts ng consonant, pero pareho po ng basa. I guess so? Okay, so let's proceed po sa ating, here po muna, double consonant. So, double consonants na po tayo. So, yung 5 po double consonants po natin. So, we have here, ang tawag po dun is sang, zaum. Pag sinabing double consonants, that's sang, zaum. Ang consonant po is zaum po, right? Zaum. When you say sang po kasi, it's like kambal. Okay, okay, sang. Para siyang kambal. So, nakita niyo para siyang may kambal po, di ba? So, pag tinawag niyo po yung names nito, for example, this one is Giyok po, right? Si Giyok. Kapag dalawa siya, ang tawag mo sa kanya is Sanggiyok. Ganun. Sanggiyok ang tawag. Sanggiyok, Sangdigit, Sangbiyot, Sangsiyot, Sangjiyot. Okay? Yun po ang kanyang name. Madadagdagan lang ng sang to say kambal, parang kambal. So, kapag dalawa po ang ating giyok, nakita niyo here, dalawang giyok po siya. Ang sound niya po is isa lang. Hindi siya G or K. Di ba kanina po si giyok is letter G? This one po, ang sound niya po is magiging K. Okay, so K sound siya. Strong sound and then walang hangin. Matigas. Okay, walang hangin po. Ya, ko. Diba matigas po yung K niya. Kasi pag dalawa po, syempre pag dalawa, mas strong naman talaga kaysa pag isa lang, right? So, i-strong nyo lang po yung sound niya. And then, for diet naman po, ang sound niya po is letter D po, right? D or T. Pero kapag dalawa siya, ang sound
sound niya po is T lang. T. T. T sound. Matigas. Mas strong yung sound. Ta. Walang hangin. Ta. Tya. To. Okay? Mas strong sound and walang hangin. Hindi, unlike yung T natin kanina ni tiyat na ta. May hangin. Ta. Tya. Okay, this one is wala. Ta. Tya. Okay, matigas. And then for this one, si B po, di ba letter B po siya? Letter B or P, dalawa yung sound niya. Pero kapag ka dalawa sila, ang sound lang po is P. P, okay? P, P sound. B, magiging P sound, okay? P lang siya. Walang hangin din, matigas din siya. Pa, pya, po, pyo. Okay? And then siyot. Si siyot naman po is letter S or SH pa din siya. Pero po, mas strong lang yung sound. Okay, and then yung iba po, ang ginagawa po nila is mas mahaba. Mas mahaba lang ng konti yung sound niya. Okay? So that's sa, siya, siya, so. Ganun siya. And then mas strong yung sound kapag dalawa siya. Okay po? And then next po, we have Jiyet. Si Jiyet po, letter J pa din siya, pero mas strong lang yung sound niya. Letter J. Ja. Ja. Mas strong lang po yung no sound. 짜증나. Okay. 짜장면. Letter J. Okay, J pa din. So, ito lang nasa unahan po yung magiging one sound lang siya. K, T, at P. Right? Napalitan yung sound niya. Okay. So, kapag dalawa, fixed na siya na letter K, letter T, and then P. Okay. Ikaw ay gusto yun? Naintindihan po? Okay. Basta pagka dalawa po, isipin nyo na lang, strong yung sound dapat. Okay. So, paano siya isulat? Eh, di magdidikit lang po tayo ng dalawang giyok. Yan. Dalawang giyok. Okay. That's K sound. And then here T sound, dalawang digit. Digit, digit. Digit, dalawang digit. Dalawang biyep. O yung proper way of writing. O ganyan po. Hmm. Dalawang biyep. Nagdidikit lang po tayo. And then letter P, that's P. P, P. Tapos here, dalawang siyot. Dalawang S. Siyot. And then dalawang ziyot. J. Yan po. Ganyan lang siya isulat. I hope you're writing this down din po sa inyong mga notebook. Okay, and then sa inyong mga notes. Okay na po tayo dito? Ikaw gusto nyo? Okay, so let's try to read again this Korean consonants, yung sounds po nila. Ibigay po natin ulit. So, ano po ang sound po ng giyok? Giyok ito. Mukhang, tignan nyo mabuti, mukhang gun. So, it's Z or K. Next one, mukhang nose. Mukhang nose ito. So, that's N. This one is D. D or T. Two sound po, di ba? Yes. R or L. Mukhang ladder. M. Mukhang mouth. So, that's M. B. Mukhang balde. So, that's B or P. Two sound. S. S or SH. Okay, yung iyong po is what? Silent, no sound, or NG. G po is J sound. Mukhang jar. This one mukhang church, right? PH. Okay, mukhang key. Yung dulo ng key natin. So that's K. Ito po yung K na may H. Ganyan. This one, tinidor. Mukhang tinidor. That's T na may H. This one mukhang pie. So that's P na may H. And then, ito mukhang may hat. So that's H. Okay po? Nakasunod po ba? Okay, I hope po nakuha niyo po lahat ng ating
Korean consonants. So that's our 19 total of Korean consonants. Okay. So that's all po for today, and then see you po again for another video for our reading practice. reading. 감사합니다, 여러분. 수고했어요. 오늘은 여기까지.